7:30! It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy and Jesse here at U Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga tagapanood sa aming Facebook page at mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of U Talks, kung saan makakarinig tayo muli ng panibagong kwento ng may kasamang kasiyahan at pagsubok. At of course, nagbabalik ang paborito yung tambalang Yes. Chewy at Jessie. Now, here we go again, Jess. Another episode of Youth Talks. And, syempre, nasabi na naman natin sa ating mga audiences before, di ba, we have Youth Talks with parents. Yes. Pag-uusapan natin yung mga life ng parents. Yes, di ba? Nung season 1, binalikan natin yung struggles ng youth. Pero this time, syempre, nakakarinig tayo ng mga sides galing sa mga parents. Yes, different stories of parents. Ngayon, another story na naman na pag-uusapan Kaya natin. napaka-interesting makinig sa storya ng mga parents. Ang ganda talaga. Ang ganda. Nagiging iba ang perspective ko when it comes to that. Kasi, syempre tayo bilang youth, di ba? Ito yung side natin. Pero what more na galing mismo sa parent? Yeah, totoo. Di ba? Yung struggle na meron sila. And I'm very happy that we have an invited guest. Ang ating topic for today is an OFW parent. Ooh. Di ba? Pop Medyo quiz. malayo-layo. Malayo ang storya nito. Pop quiz. Anong ibig sabihin ng OFW? Overseas Filipino workers. Yes. Overseas Filipino workers, no? Meron tayong storya ngayon kung saan mag-share ng kanyang struggle. Ano nga bang pagiging isang OFW parent? Na just a little context, no? Pag isang OFW, it means that we're working outside of the Philippines, no? Kaya nga overseas Filipino worker, maybe you're working in the Middle East or in Canada or in US. Ito yung mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi nga sabi nila, mas maganda yung pay doon. Yeah. Or maybe may other reason yung ating guest. Exactly, di ba? Yung mga reasons behind that, probably economic or because bigger opportunities sa ibang bansa. Pero here, we have a living testimony, no? Nag-invite tayo ng isang nanay. Nanay. Nag-invite tayo ng isang nanay na mag-share ng kanyang story bilang isang OFW. So, umuwi lang siya dito. Why not? Mamaya natin. Ang ating guest for tonight is none other than si Marisa Bagood. Marisa, good evening. Good evening. Gawin mo ka-pretty ngayon. Ang bongga na Ganda ng makeup artist niya. Wow! Diba siya, di ba? Makeup artist na. Marisa, Ate Marisa, welcome dito sa aming episode. Masaya kami na nandito ka. By the way, sa ating mga audiences, kung alam nyo lang, galing pang ibang bansa si Ate Marisa. Umuwi lang siya para sa interview na to. Bukas magbalik din. Biro lang. Marisa, welcome. We're happy na makakarinig kami ng storya ng isang OFW. And I'm sure yung mga audience namin is excited marinig yung storya mo. No? I'm sure kami ni Jess, we're very excited. Sige. Ate Marisa, ang una namin tanong is, paano nga ba nag-start yung journey mo bilang isang OFW? When comes yung nag-left kami ng asawa ko, doon ako nag-decide na mag-go abroad kasi binalance ko yung dito at saka yung sa pag-abroad. Siyempre kung dito, maliit lang yung kita natin. Yung pinag-usapan natin. So, I decided to go abroad kahit alam kong masakit sa akin iwan yung mga anak ko. Maliit pa kasi yung bunso ko yun noon. Grade 2 pa siya. Grade 2 pa lang? Saka yung panganay ko, grade 4 pa lang noon. So, kahit may na sila na mapalayo ako, parang tiniis ko yun. Para sa kinabukasan nila. Ilang years ka doon? Sa Saudi, 2 years ako. Then sa Abu Dhabi, 6 years ako. Saudi, and then And 2 years and 6 years. So, 8 years ako na. Paano yung story Ate Marisa? So, ano kayo, di ba yung mga sa movie din ulit? Yeah. Yung paano hinahatid yung mga yung mga mag-abroad? Hinatid ka ng family mo, ng mga anak. Kasama yung mga anak mo sa paghatid sa aeroplano. Yung tatay ko, yung mga dalawang anak ko. Okay. Ano yung experience? Kasi di ba sabi nila kapag pupunta ka ng ibang bansa, kapag mag-OFW ka, wag kang lilingon pabalik. May ganun? Hindi, di ba? Ito yung pamilya mo. So, di ba sabi, wag kang lilingon kasi mas masakit
Lumingon ka ba? Before ka pumasok ng airport, nilingon mo pa yung pamilya mo sa Oh, likod? nilingon ko sila. Sabi ko, babalik ako. Anong pakiramdam mo that moment? Siyempre, Naiiwan mo na? masakit kasi first time mong mawalay sa mga anak mo. Tapos, hindi mo sila makita paglaki. Hindi mo sila makita paano maglaki, disiplina sa mga bata. So, siyempre, nagdadalawang isip ako yung ganun na sa mga anak ko. So, I decide pa rin na I go to abroad for their Nag-abroad ka Oh, tayo. yeah. For the better for the, future. breath, Kaya for nga. the future. Paano mo hinarap yung, for 8 years, di ba parang hindi mo na nakita yung mga anak mo mag-grow. Paano mo siya hinarap? Especially, malayo nga, syempre Saudi. During that time, meron na bang mga video calls? Or paano mo meron siya na. hinarap? Every time nagbibideo call ako sa kanila, tapos minsan tumatawag ako sa kanila. Pero anong naging motivation mo, Ate Marisa? Kasi nandun ka na, nasa abroad ka na, nagtatrabaho ka na. So, I think, nakikita ko naman, kanina mo pa sinasabi kasi yung mga anak mo eh. So, ano nag-push sa'yo na magpursige or makipagsapalaran sa ibang bansa? Yung mga pangarap ko na gusto ko talagang iano sa kanila yung mga siyempre may mga pangarap yung mga anak natin, di ba? So, kailangan ibigay ko yung gusto nila. Kailangan hindi ako mag-collapse yung may hingin sila sa akin tapos hindi ko mabigay. Parang nakakasakit yung gano'n na may pangarap ka tapos hindi mo mabigay bilang magulang. Yun. Yung ganun talaga, kapag napapalayo sa anak, yung separation and longing. Kapag nagkaroon ka ng separation and longing, iba yung pakiramdam kasi kapag malayo sa pamilya. Especially sa ating mga Pilipino, no, Ate Marisa, iba talaga ang family. Important yung family. Napaka-importante ng pamilya sa atin. Kaya, pag napalayo tayo sa kanila, nagkaroon tayo ng separation and longing, parang, anong gagawin ko? Yeah, kasi syempre, important din yung physical intimacy. Oo. Syempre, iba naman yung online Yeah. or through video call. Nakapag-video call kayo. Pero syempre, iba pa rin yung maramdaman mo yung hug. Yung mayayakap sa'yo. Oo. Yung, Syempre, nanay. Ganun talaga yung pagtawag ng anak mo, sabi mo, Ma, miss you. Siyempre, miss you anak, ganun din. Siyempre, masakit, pero kailangan Pero tiisin kailangan, mo bilang magulang. especially grade 4 and grade Grade 4 2. at saka grade 2. So, bata talaga Yeah. eh. At that young age eh. Ganun. Anong masasabi mo doon? Parang, syempre, I think, need na magkaroon ng parang kailangan niya mag-step up. Yeah. Kasi syempre, it's for dun sa mga bata. But growing up, parang kailangan mo din yung physical intimacy. Yeah. And paano mo nagawa yung parang presensya? Paano mo binibuild yung presensya mo sa mga bata? Kasi especially growing sila during that stage. Kasi yung iniwanan ko rin sa kanila, may din sila sa akin. Kailangan may din sa akin, nagpapaalam sila ng gano'n, anak mo, ganito, ganyan. Tapos pag nag-okay ako, gano'n. May paalam pa rin pala sa'yo. May paalam sila sa akin. Okay, Kahit yung okay. iniwanan ko, kailangan may talaga sa akin sila, may paalam sila sa akin, yung gano'n, papayag ng nanay mo, o tawag yung sa akin, mang, ganyan, ganyan. Pag hindi ako papayag, hindi rin sila So, kailangan talaga yung ng anak mo sa'yo, tsaka yung iniwanan mo, kailangan may ka sa kanila dalawa. Para hindi ka yung ma-worried kung sana yung anak mo, ganito, ganyan. Every time, nag-message naman yung iniwanan ko sa mga anak ko, na ganyan. Sumusunod naman sila Sumusunod sa'yo. naman sila. Kasi parang isipin mo, no? Ang cute naman nun, no? Kahit nasa malayo yung nanay, nagpapaalam pa rin. The respect. Yung respeto pa rin na kailangan ko magpunta sa ganito, Yeah. kailangan ko magpaalam ng ganito. Hindi talaga sila hindi sila gagawa ng step na wala talagang paalam sa akin. Pati yung iniwan ko, paalam na kayo ng mama nyo. Paalam mo na. Pag hindi ako magpayag, okay, bahay lang. Hindi magbayag, bahay lang din Bahay talaga lang. sila. Okay. Gaano kayo kadalas mag-video call, mag-audio call ng anak mo? Minsan, pag busy ako, hindi ako makatawag sa kanila. Minsan, pag sahuran na lang, ganun. Makatawag na lang minsan, ganun. Kasi Okay. may time din kasi na busy kami, busy ako, ganyan. Tapos yung anak mo, ka-study at least. Yung iniiwanan ko sa mga anak ko, lagi nag-chat sa akin na ganito, ganyan, ganyan. Mga anak mo, every time.
nag-ano ng mga achievements ng mga anak ko, ganun. Pero lagi ka naman nakakahanap ng paraan. Yes, yes. Kaya sa isang linggo, ilang beses ka makipag-usap sa mga anak mo? Maybe mga 5 days. May lapse na ako mga 1 days or 2 days, mga ganyan. Pag pumupunta kami sa malayo, yung By the way, Marie, ano ba ng trabaho mo sa ibang bansa? diets ako doon. Tapos yung sa Saudi, diets ako. Okay. Babante ako ng 2 matanda yung mag-asawa. Balik kami lang. Ang cute ng story natin, Marisa ba? Imagine being a DH, domestic helper. Ito kasi yung isa talaga sa mga trabaho na opportunities in other country. Parang yung nag-aalaga ka nagbabantay ka ng ibang family. Pero syempre yung family mo sa Pilipinas, kailangan mo iwan. Yeah. Para Nag-aalaga ka ng ibang tao, pero yung sarili mong family. Pero in spite of that scenario, nakita natin yung pag-maintain ng emotional bond ni Ate Marisa. Kaya nga tinanong ko agad, di ba? Ilang beses kayo makapag-usap sa isang linggo? Sabi mo 5. Marami na yun. Yeah. Sa isang linggo, marami na yun. So, nakikita namin na everyday talaga, nakakapaghanap ka ng way para makausap sila. Kasi yung yung amo ko rin, every time din siya nag-ask ng, matawag ka na sa anak mo. Hindi ko, okay. wala pa, okay. Bigyan niya ako ng pang-load. Wow! Nagtatagalog pala yung kanyang boss. Nagtatagalog pala yun. Tapos ganun. Masakit doon yung nag-alaga ka ng matanda, tamantalang yung nanay mo, tatay mo, pero tinitiis mo kasi yun talaga yung work natin, yung work ko doon. So, ganun. Pero yung Yun nga, yung pag-maintain ng emotional bond ni Ate Marisa, napakaganda bilang, syempre, nature na rin bilang isang nanay, yung mother's love talaga na hindi mawawala sa family. Nandun na rin talaga yung special bonding nila during that time. Yeah, and hindi lang yung parang, despite the distance, nakikita pa rin ng mga bata the parenthood niya. Na gaano ka-importante yung parent. Kasi nga, sa kwento niya kanina, di ba? Magpapaalam pa. But despite the distance, nagkaroon ka ba ng pag-aalala, like worry, na baka pag-uwi mo, magiging distant yung mga anak mo? Yes. Or pag-uwi mo, ano ba yung mangyayari? Mga ganun. Yes, before ako nag-abroad, talagang naano ko na yun. Okay. Na ano ko na yun ng mga katanungan yung paano pag-uwi ko, gano'n yung mga anak ko. Pero, siyempre, hindi naman natin maano yung mga anak natin, di ba? So, ganun. Inaano ko rin na sana gabayan ako ni God, gabayan na din ako yung iniwan ng mga anak ko, ng mga kapatid ko. Siyempre, nandun yung mga kapatid ko. Siyempre, sana hindi nila pabayaan din yung mga anak ko, ganun. So, every time, nag-report din yung mga kapatid ko, yung mga auntie ko, yung ganyan, yung anak mo, ganyan, oh. So, kailangan talaga silang nag-report talaga sila sa akin. Kahit minsan, masakit ulo ko, grabe naman ito, araw-araw. Siyempre, habang nagkatrabaho ka, tapos may magre-report sa mo yung anak mo, ganyan. Lagi lang ng bahay, ganun. Siyempre, ganun. May mga report sa'yo na about sa anak mo, kapag aral nila. Oh. Yeah. Pero at least, naano ko naman sa sarili ko na, okay lang. Ano naman ng mga bata, at least mga ano naman kasi may decide din yung mga bata na ano rin. Siyempre, kailangan mo rin i-guide, di ba? Yeah. Kailangan mo rin silang intindihin, yung mga ganun. Kaya ganun, ginaano ko lang, ginabalance ko lang gusto ng anak ko, tapos yung anak ko, na pag nagpapaalam, pag gusto ko rin, okay lang. Pero pag hindi ko alam ng ganyan, tapos, yun na, mag-alala na yung naiwan sa bahay, yung mga kapatid ko, yung mga auntie ko. Kasi ayaw din nila yung mag-alala ako sa ibang bansa. Kasi alam din nila yung Siyempre. nag-iisa ka lang doon. Yeah. Sige, Marisa, interested ako dyan sa mga paalam na yan. Ano bang halimbawa ng mga paalam ng mga anak mo sa'yo na nasa abroad ka? Yung sila sa school, may mga activities sila sa school. So, kailangan ipaalam pa nanay nila sa lola nila. Tapos yung lola nila, sabi niya, napaalam na kayo sa mama niyo. Ganun. Pinapasa rin sa'yo. Magpaalam na kayo sa nanay niyo. Yung wala pa. Kasi pagpaalam kayo sa nanay niyo, kaya kung magpayag ako, magpayag din yung lola. Magpayagan din sila.
Ikaw Yung mga talaga ang last outing-outing. defense. Yung mga outing-outing nila, paalam sila sa lula nila, tapos ipaalam naman nila sa akin, tapos pag mag-okay ako, payagan sila ng lula. Pag Payagan. hindi rin sila ano. Pero hindi naman sila nagre-rebelde pag Buti. ayaw ko. Sunod agad. Oo. Siyempre. May mga instances ba, Marisa, na habang nasa abroad ka, yung tumawag yung mga anak mo or nabalita sa'yo ng relatives mo na gusto ka nang umuwi ng anak mo? May mga ganong instances ba? Yung panganay ko, yung one time na parang naglayas siya. Kasi parang naano yun siya doon sa school nila. Sa school niya, yung high school pa siya. Parang naano siya, na bad trip siya doon sa school nila. Tapos may nagawa siguro siyang kasalanan. Kasi one time, nagperma lang siya ng card ng yung ano nga yun, report card. Report card. Siya lang nagperma. Hindi Pero- niya pinakita sa lola niya. Kasi Ayun, dapat, di ba, mother yung nagbabantay, yung- guardian, parent eh. Tapos pag meeting ng lola niya, nagsabi yung teacher na ganito yung grado niya. Paano na wala naman siya nagperma. Yung pala, ginaya yung perma ng Di uso naman yan yung mga bata, ng mga Oo. takot magpakita ng mga kuwan. Kahit ako, I think nagawa ko yun. Natakot na siya mag-uwi. Mm. Hanggang gabi na, hanap na sila ng hanap. Hindi na nila di na nag-uwi, gabi na. Na yung mga kapatid ko, nag-chat na sa akin. Wala na doon uwi isang panganay ko yun. Siyempre, rin ako eh. Ano na tumatakbo sa isip mo noon? Saan na yun? Nagpunta. Tapos, matagal pa nila ipaalam sa akin, kaya hinanap pa muna nila bago nila ipaalam sa akin. Para no? At least informed ka At na least na nahanap informed ka na. Nahanap na. Okay na, wala siya Okay kanina. Nahanap ko na. Sabi na nila sa akin, nahanap na nila yung ganun daw, parang naglayas. Pero nagtago lang pala dun sa kabilang bahay namin. Kasi natakot din dun sa ginawa. That time na parang sabi ko, kailangan ko na talaga yung anak ko, yung ganun. Tapos yung one time na nag-asawa rin yung anak ko, so gano'n, marami din silang ganyan, mag-uwi ka na dito, kayong anak mo, ganyan. Yan kasi, hindi kasi may iwasan yan eh. Mag-uwi ka na dito, tapos yung anak mo, kailangan naman ganyan. Kahit malabag sa loob ko, inano ko pa rin na, uwian ko muna kasi hindi sana ako uwi, pupunta sana ako ng Europe. Wow, pa-Europe pala. Oo, mag-a-apply Tapos? ako ng Europe. Tapos yun na, yung message sila sa akin na gano'n, nag-asawa na yung anak ko, panganay ko. Tapos walang mababantay sa bunso, sa kikinit, ganyan. So, yun, nag-uwi na ako. Nag-decide na talaga ako na uwian muna yung mga anak ko, gano'n. Kasi kailangan din nila kasi yung bunso ko sabi nila, Ma, mag-uwi ka na, Ma. Kasi yung parang naiinggit din sila sa mga parents. Yeah. Sa school nila may parents, yung family. Yeah, ganun. of course. Di ba may parents bonding doon sa sa school. Naiinggit din sila na may parents, tapos sila wala, lula lang kasama nila, ganun. Ito yung Jess, yung, kumbaga, that kind of feeling na meron kang insecurity and fear. Kasi di ba, sa storya ni Ate Marisa, nasa ibang bansa ka, and then, syempre di ba, yung feeling na kapag hindi ako umuwi, lalayuan kaya ako ng mga anak ko. Yung ganong feeling. Kasi di ba, syempre, lahat naman na nag-OFW, isa talaga sa pinakarason nga is yung malaking kita para bigger opportunity para sa pamilya. Pero syempre, nandun pa rin sa utak nila yung lumayo ko sa family ko, matagal ako dito. Ngayon, paano ko papaintindi sa kanila na kailangan kong gawin to? Na kailangan kong nasa ibang bansa ako. Andun din kasi yung factor na, paano kapag hindi ako umuwi? Papansinin pa kaya ako ng mga anak ko? Kakausapin pa kaya nila ako? Yung distance. Like, kasi syempre, kahit, let's say, nagkikita kayo ng video call, pero syempre, magkakaroon pa din ng, yung physical, yung pinag-usapan natin kanina. Yeah. Di ba yung parang papupunta ka sa point na, naiintindihan ba ng anak ko kung ba't ako nandito? Yung ganun tanong, di ba? Kasi di ba, kayo bilang mga magulang, at saka yung mga sa ibang pamangkin, sa ibang kamag-anak ninyo, maiintindihan nila.
Pero sa mga anak kasi, hindi kasi minsan, lalo bata hindi maintindihan na, bakit kailangan mag-abroad ng magulang ko? Bakit kailangan mag-abroad ni mami? Bakit kailangan mag-abroad ni nanay? Pwede naman dito na lang kami bilang isang pamilya. So, yung gano'n. So, syempre magkakaroon ka ng insecurity and fear bilang isang magulang na, paano pag hindi naiintindihan ng anak ko? Di ba yun ang most cause ng gulo no? So, narinig natin yung storya ni Marisa. No? Ang ganda ng storya ni Marisa bilang isang OFW. Nakita natin yung pakikipagsapalaran niya sa ibang bansa. Yung sabi niya kanina, yung balance. Binabalanse niya yung trabaho niya. And at the same time, binabalanse niya kung paano niya mapapanatili yung relasyon niya sa kanyang pamilya. So, Ate Marisa, maraming salamat. Napakaganda ng storya mo. Pero of course, di pa tayo nagtatapos dyan. Hindi pa tayo nagtatapos dyan, no? We'll just have a short infomercial. Magkakaroon lang tayo ng short infomercial para sa inyo. And after that, babalik tayo sa kanyang joys and hopes. Siyempre, merong kasiyahan at pag-asang storya ng bawat isang guest na sinasama namin dito. So, we'll be right back. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the light of faith and community. Our mission is simple yet profound: to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. It's a beautiful evening of Tuesday here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back. Kanina pinag-usapan natin ang golden journey ni Ate Marisa. Yes. And ngayon pag-uusapan natin ang kanyang heart of gold, na Yes, kung saan pag-uusapan natin ang kanyang joys and hopes. Yes. So Ate Marisa, paano ka natutulungan ng pamilya mo sa pagpapalaki dun sa mga bata mo? Moving forward na nandun ka sa ibang bansa? Siyempre, nag-ano ko ng mga nila, finance nila. So, every time na nag-ano rin sila sa akin ng information about sa mga anak ko. So, but through video call, through sending their pictures like that, ganun, inaano nila para maging masaya lang. Kasi mahirap din yung tawag, tapos din natin sila lumalaki. Tapos yung mga nila. Paano sa mga moments na, like,
let's say yung sa mga school, mga recognitions. Oo. Oo, mga ganun na time. Kasi sabi mo kanina, wala ka eh. Oo. Nagsisend lang sila ng ano sa akin, ng pictures, tapos yung mga cards nila, kung yun. Napakita nila sa akin yung cards ng mga anak ko, tapos yung mga birthdays nila. By sending, tapos nag-video call rin ako. Ang ganun. So every time lumalaki yung anak ko, kahit hindi ko nakikita lumalaki yung anak ko, at least nakikita siya sa picture, by video, ganun. At least every time ako nag-aano sa kanila. Compare mo na lang ito. So, video call mo ng March. Video call. Ito na pala anak ko. So, mas malaki pa yung anak ko sa akin. Yung umalis ka na, mas maliit sa'yo anak mo. Pagdating mo dito, mas malaki na sa'yo, no? Sabi yung anak ko, diit mo ma. Sabi ko, ba? Nabuli pa ng sariling anak. Oh, ganun naman talaga usually, di Kaya nga ba? eh. Kasi maliit pa sila yung pagbalik mo. Ganun na kalaki, ganun. Bali, Marisa, kanina mo talaga iniwan yung mga anak mo? Doon sa ante ko. Sa auntie mo, okay. Auntie mo. Kasi ayaw ng mga kapatid ko, iwan ko sa kanila yung mga anak ko. Sabi nila sa akin, si Manang Nini, yung pangalawa namin, si Tiana. Sabi na, ayaw kong tanggapin yung anak mo kasi baka mapabayaan namin, tapos sisihin mo kami. So, kailangan doon okay, sa lula. okay. Sa lula, kay takot, para matakot. Takot din sila doon sa lolo, ganun. So, ayaw nila yung baka mamali daw yung pag-ano nila sa mga bata. So, sige, Marisa. So, ganun, no? Siyempre, pag lola talaga nag-alaga, sino ba naman magano Iba sa... talaga yung care ng mga lola. Oh, sa mga apo, hindi talaga may iwasan yung mga ganyan eh. So, sige, Marisa, doon sa, habang nasa ibang bansa ka, paano nahubog nung lola? Auntie pala. Hindi lola mo. Lola na mga anak. Lola mo. Grabe. So, paano sila nakatulong sa paghubog sa mga anak mo? May mga instances ba na sila mismo ang nagpaintindi sa mga anak mo na kailangan mo mag-abroad? Oo. Inano din nila yung kung siyempre yung mga bata pag matanong ng ganun, bakit nandun ako sa abroad, siyempre yung lola, sabi niya, siyempre, ganun, kailangan yung suporta sa iyo, yung mga finance nyo, ganun. Tapos, every time na pinapaliwanag din ng auntie ko sa kanila na bawal kang magawa ng kasalanan na baka maano yung nanay mo doon. Ganun. Tapos nag-aano din sila sa akin ng nila, every time naman sila nag-aano sa akin, nag-inform sa akin na yung anak ko ganito ganyan. Yung kasiyahan pag may mali, isabi pag may nasabi din sa akin. Yun yung mahalaga kasi dun, 8 years ka, di ba, sa abroad. So, matagal talaga yun. Matagal na panahon talaga, ang 8 years. So, minsan, bilang isang magulang, ang unang papasok sa isip mo, sinong mag-aalaga sa mga anak ko habang wala ako? Especially nakwento mo na hiwalay kayo ng asawa mo eh. So, ang una talagang papasok is sinong mag-aalaga sa mga anak ko. And dito natin makikita yung shared parenting. Shared parenting kasi, it doesn't mean naman na kailangan mag-asawa or mag-uyab or mag-jowa or kung ano man na mag-aalaga sa mga anak or sa isang family. Shared parenting means yung responsibility between people kung paano nila aalagaan yung isang pamilya. And nakita naman natin sa storya ni Marisa na, ayun nga, sino nag-aalaga habang wala siya? Yung mga kamag-anak niya rin. Si auntie niya, pati yung ibang mga kamag-anak niya. And nakita naman natin kung paano talaga nahubog yung mga anak niya. Parang it takes a family to build a family. Yes, di ba? May ganyang quote din kasi may similar, nakalimutan ko lang, it takes a village, something like that. Basta yun. Pero, ang maganda kasi doon sa shared family na yon, nakita natin na yung values na gusto ipasa ni Marisa sa mga anak niya, napasa nung auntie. Kasi di ba nakwento mo, nagpapaalam pa sa'yo, kapag naghindi ka, stay sila sa bahay. Kapag nag-oo ka, okay, sige naman, di ba? Nandun pa rin napasa pa rin yung gustong ipahiwatig ni Marisa. Nandun yung respect and love. Yes. Nandun yung respect and love. And the most important thing is, naging part yung family niya sa pagpapaintindi kung bakit kailangan mag-abroad ni Ate Marisa. Yun yung mahalaga eh. Yun yung, kasi di ba, movies,
Mahilig kasi ako sa movies, kaya kung mapapansin ko sa mga episodes, mahilig ako magbanggit. Sa mga movies kasi, madalas, di ba, kapag nag-OFW yung magulang, ang mangyayari, ima-manipulate yung sisiraan yung yung image nung nag-abroad sa anak. Dahil nanay mo iniwang ka, kaya ganito, kaya wala ka kasing ganyan. Ganyan sa mga teleserye, di ba? Kaya nakita natin dito yung importance ng shared family. Yung ganung concept na, okay, ang ganda nung napasa, ang ganda nung responsibilidad na nabigay ng mga kamag-anak ni Ate Marisa sa kanyang mga anak, no? Yeah. Tama ba, Jessie? Hindi lang yung parang yung values, I think naging pattern siya from the auntie, which is yung auntie ni Ate Marisa, to Ate Marisa, yung values na meron siya. Tapos umalis siya, na gusto niyang ipasa. Instead na ipapasa niya directly, pinasa na lang directly sa mga anak niya. Exactly. And despite that, yung kanina nga, we were talking dun sa communication. Yeah. Diba? Gaano ka-importante yung communication? Mga 5 times to 6 times. Bukod dun sa video calls or mga message or calls, ano yung mga ginagawa nyo? Especially, baka meron kang mga me time, mga ganon, me time sa mga bata mo during the time. Ano ba yung mga ginagawa nyo? Bukod dun sa calls, para maayos pa din yung inyong mga communication. So, text lang naman kami. Text So, lang. text lang. Tapos yung bunso ko, yung yung panganay namin, close sa akin mag-text-text. Pero yung bunso ko, hindi masyado nag-text. Ayun, parang mas malayo yung ano yun sa akin. Yun. Ano sa tingin mo Kasi dahilan? busy siya. Ang sabi niya, busy ako ma, ganyan. Lalo na nag-high school siya. Busy ako ma, ganyan. May mga ano ako, assignments, may mga project, ganun. Pero ikaw, bilang isang magulang, anong pakiramdam nun habang nasa ibang bansa ka na yung pag ganun sa'yo ng bunso mo, na hindi ka masyadong... Kasi yung panganay mo, very close sa'yo eh. Pero yung bunso, parang napapansin mo na, uy, bakit Hindi siya close sa akin. Mas close siya doon sa kapatid ko, sa lola niya. Pag may kailangan siya, doon siya nag-direct sa lola niya. Hindi sa akin, kahit madaanan niya kung hindi mo sinasabi yan. Mas direct siya doon. Masakit. kasi hindi mo expected na ganun pala yung impact pag malayo ka. Tapos hindi mo siya maanuhan. Masakit kasi yung may kailangan siya, hindi siya, parang mahiya siya sa'yo, ganun. Mahiya siya mag-ano sa akin na, ganyan, parang, naano na rin na, maano si mama, mapupurse sa mama sa mga ganyan, kailangan ko, ganun. Kaya hindi niya pinaparating sa akin, doon sa mga kapatid ko, sa lola niya, doon. Tapos yung lola niya, sasabi niya rin sa akin, hindi, nandito na, hindi sinabi. Sabi na, baka mahiya sa'yo, ganun. Kaya gano'n, masaktan din ako kasi siyempre nanay ka, di ba? Hindi close sa'yo yung bunso mo. Siyempre. Iba talaga yung feeling. I think, it's a normal feeling sa isang pamilya kapag may isang OFW na meron talagang on our side ng pagiging isang anak, mahirap din kasi intindihin yung gano'n eh. Bakit kailangan umalis ni mama? Especially bunso. Kasi ang panganay kasi, matagal na kasama. Nauna kasi. So yung bonding, yung closeness, matagal. Pero si bunso kasi, especially grade 2 nung umalis ka, hindi pa ganun ka understanding niya. Ito yung huli. Ito yung huling napunta or nabuo dito sa mundo. So yung bonding time is magkaiba pa rin. No? Yung ganung feeling, I think, ito yung tinatawag natin na yung pakiramdam na okay. Yung pakiramdam na gustong-gusto mong intindihin pero hindi mo maintindihan. Kasi feelings na yun. Yung logical thinking natin tsaka yung puso natin. Alam mo yun? Alam mo yung logically thinking, isipin natin, ay okay lang kasi para sa future ko to. Pero alam mo yung longingness. Yun yung longingness for a parent. Kasi syempre, kung bunso yan, isipin natin, bago lang. Tapos, walang time masyado sa parents. Syempre, hahanap yan ng yakap ng nanay. Iba kasi yung mag-alaga yung nanay. Pero syempre, dun sa bunso mo, Te Marisa, nag-effort ka pa rin. I'm sure nag-effort ka pa rin talaga nakausapin eh. Every time nag-effort ako lang. Minsan kasi, kahit nandito na ako sa Pinas, hindi pa rin siya sa akin umuwi. Ganun, masakit yun. Kasi sabi ko, kaya nga ako umuwi para samahan kita. Pero ayaw niya pa rin mawalay dun sa lola niya. Ganun. Pero at least, every time nagkapunta naman ako sa kanya, nag-aaga ako sa'yo, hindi mo na ako na-miss din. Na-miss din ako. Na-miss din kita, ma. Kaya lang, siguro,
Mas malapit lang no, ano niya sa ano niya. Mas malapit kasi nga, Mm. sila yung matagal Sila na yung nakasama. matagal eh. nakasama. Yeah. 8 years ka kasing nag-abroad, nakipagsapalaran sa ibang bansa. Pero kasi yung feeling pa rin na, ito kasi yung matagal nakasama nung bunso mo eh. Kaya, kaya yung thinking niya, yung the feeling na may ano pa rin siya sa'yo, siguro may ano pa rin, si mama, ba't umalis? Pero ganun talaga. It's difficult. Hindi natin mapapaintindi sa lahat ng mga anak eh. Kasi, syempre, di ba, ang gusto lang naman ng anak is makasama ang mga magulang. Pero syempre, ang mga magulang gagawin ng lahat para magandang future ng mga anak. Eh, nakikita natin yun sa storya ni Marissa. Pero yun nga eh, yung maganda dun is yung effort niya. Hindi natapos yung effort niya sa pagbuo pa rin ng bond. Yeah. Meron pa din Kanyang siyang family. presence. Yeah. Yung presence. So, this is what we call the intentional communication eh. Yung kahit na nasa ibang bansa, kahit na nasa malayo ka, you find ways para makipag-usap sa mga anak mo or sa pamilya mo. Sabi nga ni Marissa, di ba? Video call, text, okay, audio call, kung ano-ano pa man yung mga app noon. Ang maganda doon, yung kasama niya pa, yung pinagtatrabahuan niya, nagbibigay ng load sa kanya para Nagtatagalog pala yun. At nagtatagalog pala. At nagtatagalog. So, yun yung mahalaga dun eh. Yung intentional communication. Yung, pag sinabi natin intentional, sinasadya mo or ginagawa mo lahat ng effort. Kasi di ba may mga instances na, imagine na, napaka-busy ng isang trabaho ng isang domestic helper. Alam natin lahat yan. Yung oras mo na kailangan mag-alaga, pero naghahanap ka ng paraan para yung bonding nyo magtuloy pa rin. No? And nakikita natin yun sa story ni Marissa na grabe yung intentional communication niya. No? Tama ba, Jessie? Tama, no. Ate Marissa, paano mo na panindigan ang pagmamahal mo despite the distance sa iyong mga bata? Paano mo pinakita yung iyong pagmamahal sa kanila? Despite yung gaano tagal, gaano kalayo. Siyempre, mahirap yun eh. Kasi siyempre, through online lang or ano bang ginawa mo? Yun lang. Ano lang din. Kaya nun, tawag sa call, video call, tapos yung kailangan nila, kailangan ma-support mo talaga yun. Kasi may mga bata na ganun, pag humingi sa'yo tapos hindi mo mabigay, siyempre magsasama yung loob, di ba? Siyempre ganun. Kasi may mga bata rin na, ay, OFW yun si mama, kahit hingiin ko, bigay. Ibigay. Pero ako, hindi ako ganun. Siyempre, Pinoy. Kaya hindi ko pinalaki yung anak ko na more on money na lang sa pera. Pinapatakbo ng pera. Kailangan kita naka-budget yung mga anak ko sa kanila. At alam din nila yun, naka-budget yung mga binibigay ko sa kanila. May allowance lang sila, ganun. Tapos yun, hindi ko lang inaano sa kanila yung parents talaga yung ano mo sa sarili mo. Inaano ko nila as in barkada, ganun, kapatid, ganun. Kahit mga lalaki yun, nilalamig ko rin, inaano ko rin yung mga anak ko ng ganun. Para hindi lang sila maging, may time din kasi na parang maya na rin sila sa akin, ganun. So ako naman minsan maglalambing sa kanila. Ikaw na mag-e-effort talaga. Ako mag-e-effort na gano'n. No, hindi mo na ako napansin na, hindi mo na ako labo na gano'n. Siyempre gano'n. Kailangan ipakita mo talaga sa kanila na kahit busy ka sa trabaho, ipaano mo rin sa kanila, magkulit-kulit ka ng tawag sa kanila, gano'n. Marissa, nung 8 years na nasa ibang bansa ka, may opportunity ba na nakauwi ka? Yeah, every 2 years na umuwi ako. Every 2 years. Yun ang pinakasakit. Every 2 years, yung anak ko yung bunso, Ma, huwag ka nang magbalik. Ayun. Ma, huwag ka nang magbalik. Ganun. Sabi ko, kailangan pa na, ganun pa. Kaya, every 2 years nagaganon. Alam ko na yung anong sabihin ng bunso ko, ganun. Kada finish contract, umuwi talaga ako. Para lang makita ko sila, ganun. Kahit wala akong pera. Sabi ko, ano na yung pera? At least makita mo yung anak. Yeah. Every finish contract. Mga ilang araw din? Mga ilang days ka lang na nandito sa 2 months. Philippines? 2 months 2 months na yun. lang. Tagal-tagal din. So, paano mo sinusulit? Paano mo sinusulit yung 2 months na yung kasama sila? Sa bahay kami. Sa bahay lang ako. Banding, Tapos yung banding. anak ko, doon sa bahay lang din, nag-iga-iga. Oh. 2 Kaya months tayo minsan, mahiya hihiga. sila sa akin magsama sa city kasi malaki na daw sila tapos ang liit ko daw. Yun, ayaw na nila kumusama. Pero nandun man sila sa akin sa tabi pag sa bahay lang ako.
hindi naman sila malakad sa mga barkada. Hindi naman kasi mabarkada yung mga anak ko. Ganun. School, bahay lang sila. Ganun. Grabe yung bonding talaga. Kasi yun nga, kaya ko natanong kung ilang beses nakaka-uwi. Kasi syempre, iba pa rin yung nasa ibang bansa ka, ang tagal-tagal, tapos hindi ka makaka-uwi. Ang sakit sa feeling na hindi ka makaka-uwi after a long period of time. Even dun sa mga special moments, even the good ones and the bad Yeah. ones, tapos magvi-video call ka na lang. Or minsan nga update na lang. Siguro update. Sa iyo ba, update na lang ba yung nangyayari? Like, for example, may mga bad moments or good moments, let's say. May mga ganong moments pa sila sa'yo. Update lang yung iba. Yung minsan, maano ka na kasi sa sobrang busy nila, hindi ka na rin nila matatawag. Parang mag-game ka lang Yeah. Pero at least maano ko rin, hindi ko rin busy din ganun. Ito yung tinatawag natin when it comes to this, no? Nakita natin kung paano, kaakibat kasi ng joys and hopes is yung paninindigan sa Yeah. pamilya. The stability. Yung stability and yung reassurance. Nakita natin kung paano pinakita ni Ate Marisa na yung stability and reassurance na kahit ano mangyari, kahit na nasa ibang bansa ako, kahit na napalayo ako sa inyo ng ilang taon, paparamdam ko yung pagmamahal ko sa inyo. And nakita natin yun, yung pag-provide. Pero nakita niyo yung balance na ginagawa ni Ate Marisa. Yung balance na tama yung sinabi mo kanina, tama kasi yun eh. Yung may mga OFW na pag hiningi ng anak, ibibigay lahat. Spoilage, Oo, parang gano'n. yung pag-spoil. Pero kay Ate Marisa, ay hindi, budget to. Yung ganun pa rin mindset na nagpo-provide ka sa family mo, pero at the same time, nababalanse mo yung para paglaki nila, ito yung mapupulot nila. No, nakita natin sa buong storya ni Marisa kung paano niya talaga pinanghawakan or paano niya pinakita, no, na kahit may distansya sa kanila ng mga anak niya, hindi ako mawawala bilang isang magulang. Ito yung gagawin ko para especially yung mga uwi moments mo. Di ba sabi mo, bahay lang kayo, bahay lang kami, yung Staycation na lang. Staycation na lang sa bahay. Pero syempre, masakit pa rin sa feeling yung tanungin ka yung sabihan ka ng anak mo, ma, dito ka na lang. Syempre, Pag-aalis ako, ganun talaga yung ng bunso ko. syempre, masakit din yun bilang isang magulang na kung pwede lang, na magstay ako dito, pero kailangan ko gawin to para sa inyo, para sa kinabukasan ninyo, at para sa kinabukasan ng kinabukasan nyo. Diba? Yung ganong moments talaga eh. No? Sige, Ate Marisa, since 8 years ka sa abroad bilang isang OFW, ano yung mga learnings mo? Ano yung mga natutunan mo tungkol sa pagmamahal at pagiging isang magulang bilang isang OFW? Kailangan always ka nag-inform sa mga anak mo. Kailangan hindi ka maano sa trabaho. Kahit busy ka, kailangan may time ka sa mga anak mo. Mga anak mo mag-kiusap, mag-chat-chat. Kahit yung pagalitan ka na ng amo, ganun. Basta maintindihan naman din kasi yan mga amo mo yung mga ganyan kasi alam naman din nila. Yeah. So kailangan talagang all support ka, nandun ka sa mga anak mo, hindi ka porket busy ka, ganun. May mga problema sila, lalo na mga pamilya mo. Siyempre, every time may ganyan, may pamilya talagang ganyan. So, kailangan din, always supportive ka. Saka maintindihan mo yung mga nila, yung gusto nila at saka ayaw nila. Saka yung ayaw mo, ay yung gusto nila. Yeah. Kailangan, alam din nila yung ayaw mo, yung mababalance din nila. Ganun. Kasi 'di ba doble yung pag-iintindi. Parang feel ko hindi man ako magulang, pero feel ko lang doble yung kailangan na pag-iintindi meron kapag isa kang OFW. Kasi malayo kayo eh. Yeah. Hindi mo ma-monitor lahat ng ginagawa ng anak mo. Hindi mo makita lahat ng ginagawa niya. Hindi mo mapagalitan sa ganito, hindi mo masabihan sa ganito, hindi mo mag-guide. Kaya nga para sa akin, parang doble ang effort ng pag-iintindi bilang isang OFW na parent. Diba? Ang masasabi mo doon? Parang hindi lang siya about, it's a noble sacrifice kung tawagin. Kasi nga sabi nila, di ba, being a parent is also being noble.
Yeah. Tapos pag OFW, sacrifice din yun. So, noble sacrifice. And if, parang, kung isipin mo nga, yun nga, tulad nung sinabi mo, Chu, yung distance, tapos hindi mo sila discipline, hindi mo makikita. I think it's something to be proud of. Yeah. Parang, so, even maybe to our viewers out there na maybe, just like Ate Marisa, nagkaroon ng experience being an OFW mother, mahirap. Yeah. I think mahirap. Not just the distance, but also yung physical intimacy. Ang daming factors isipin. Kahit sabihin mong maganda nga yung benefit Yeah. about it. There is something na the time also. I think yung time, gaano kahaba, gaano katagal doon sa ibang bansa. It matters. Kasi syempre, as a parent, gusto mo makita. Yeah. Diba? Ikaw, Ate Marisa, diba? Gusto mo makita na makasama yung mga anak mo. Even sa good and hard times Yeah. siguro. Especially, umalis ka grade 2 and grade 4. Hirap nun. I think. Yeah. Yun nga eh. I love that message, no? Especially kasi, as on the perspective of parents, na makita natin sa story ni Marisa, the sacrifice of a parent talaga. Iba talaga yung sakripisyo na binibigay ng mga magulang sa mga anak nila. Imagine OFW for 8 years, it's mahirap. Alam ko yung hirap. Why? Ba't ko nasasabing alam kong hindi? Dahil OFW ako. Hindi ako magulang. Galing ka din doon. Galing ako din doon. Nasasabi ko mahirap, habang nakikinig ako kay Marisa, nasasabi ko siya mahirap kasi may mga relatives ako na OFW rin, na matagal sa Dubai. And then yung father ko actually is nag-Dubai rin siya, if I'm not mistaken, nung bata rin ako. I think grade 2 rin ata ako nun. Pero for 2 months lang, for short lang, kasi alam niya nga, mahirap talaga ang isang OFW. Pero yung tito ko and yung ninang ko, na kapatid ni daddy, eto, mga nagstay talaga sa Dubai to for a long period of time. And nakaka-relate ako sa story ni Ate Marisa. Kasi yung si Tito, 2 anak. Si Ninang, 4. So, imagine yung ganong feeling na nasa ibang bansa. Tapos, yun nga, yung distansya. Yung dinadaan na lang sa video call. Doon nandito na sila pareha sa Pilipinas. Pero, syempre yung pinagdaanan din nila na ganong feeling. Na, kaya nga habang nakikinig ako, parang pamilya na yung storya na to. Parang pamilya. I've seen it and I've heard it na kasi sa storya ng mga relatives ko rin, no. Pero it's a good thing to know na okay, this is what it really feels like to be an OFW, no. Mahirap talaga maging isang OFW, no. Nakita naman natin mula sa Golden Journey, mula sa Heart of Gold ni Ate Marisa na ito ang storya ng isang OFW parent. Hindi madali maging isang OFW. Especially, yung sacrifices, yung kailangan, yung sabi niya kanina, di ba, ang pinakakailangan mo talaga is yung suporta. Yes. Yung suporta mo bilang isang magulang sa mga anak mo. Eh, nakita naman natin kung saan umabot yung suporta ni Ate Marisa. Umabot pa ng Abu Dhabi. Umabot pa ng Abu Dhabi ang pagsuporta niya sa mga anak niya. Grabe yung growth and yung reconnection ni Ate Marisa. From that point of view, nakahanap siya makareconnect and makapag-grow doon sa story niya kasama ang pamilya niya. No, grabe ka touching ng story ni Ate Marisa. Ngayon, nasa bahay. Ngayon, dito ka na. So, marami kang araw makapag-spend ng time sa family mo. So, ano naman pakiramdam na finally pero finally malapit ka uli sa kanila? Anong pakiramdam na malapit ka na uli sa kanila? Masaya na Masaya na. Makulit. Kasi minsan makulit na yun. Siyempre, may mga na. Makulit na. Masaya kasi every time napapansin mo yung mga nila. Yung mga likes and dislike nila. Yun. Parang maiintindihan mo na rin. As a parent, kailangan mo intindi yung nila. Hindi mo talaga ipo-force yung anong gusto mo ganyan. Kung anong gusto nila, sabayan mo na lang. Ganun. Ang ganda ng message na yun. Hindi mo pwedeng i-force yung kailangan mo sa mga anak mo. Pero yung meron ka pa rin instinct na kailangan ko pa rin i-guide yung mga anak ko. Hindi sila lumaki ng ganito. Alalay lang. Yung alalay lang, no. Imagine being an OFW for 8 years, it's a difficult part to be
it's a difficult part being a parent na matagal ka sa ibang bansa. And we're very happy na finally, masaya at makulit ang mga bonding moments ni ni Marisa kasama ang mga anak niya. So, Ate Marisa, thank you so much. No, maraming salamat sa pag-share mo ng story mo dito sa ating Youth Talks with Parents, no? It's an episode kung saan pinag-uusapan natin naman ang side ng mga magulang and nakita natin yung story ng isang OFW parent, no? Ate Marisa, once again, maraming salamat talaga. Napakaganda ng storya mo. I'm sure yung mga manonood natin dyan, mga tagapakinig, kung may mga OFW man dyan, or baka may kilala kayong OFW, this is the episode for you, no? Para malaman nyo na hindi kayo nag-iisa sa storya ninyo. So, Ate Marisa, ganito ginagawa namin. Every episode kasi, nagpapabigay kami ng message. So, magbibigay ka ng mensahe. So, yung mensahe na to usually, pinapasabi namin para sa audience. Pero kasi dahil matagal kang nasa abroad, ang hihingin sana namin sa iyo is makapagbigay ka ng message sa mga anak mo. So, ayan ang camera mo. So, nasa iyo na ang camera na yan. So, magbigay ka lang ng mensahe para sa mga anak mo. Sana mapanood din nila to para makita nila yung message mo. No? Sige, Ate Marisa, sayo ang camera na yan. Yun na. Alam kong malayo yung loob niyo sa akin kahit nandito pa ako minsan sa tabi niyo. Minsan may doubts pa rin kayong mag-ano sa akin. Pero nandito lang si Mama para sa inyo sa mga achievements and fails niyo. Kailangan nakikinig sa inyo kahit na nagdadalawang isip kayong maglapit sa akin kasi malayo ako noong how long I go after. So, kailangan kong intindihin din kayo para sa mga kailangan nyo, saka field nyo sa buhay. Love pa rin kayo ni Mama. May tissue tayo dito. Thank you, Ate Marisa. Makikita natin na yung TV eyes ni Ate Marisa talaga. Konti na lang, paluha na rin siya. It's a struggle talaga of an OFW parent. No? Nakikita niya na it's still an ongoing process to rebuild the connection. The connection is there, nandun yung connection, pero kailangan pa siyang i-rebuild ng mabuo. And nakikita natin yung effort ni Ate Marisa. Nakikita natin yung walang humpay niyang effort na talagang gagawin niya lahat. Yung sabi niya nga, yung support ibibigay niya sa lahat ng achievement at failures ng mga anak niya, nandun pa rin siya. So, I hope mapanood ng mga anak mo ang episode na to. I hope mapanood ng mga anak mo ang episode na to. Once again, maraming salamat, Ate Marisa. No? Napakaganda ng message mo para sa ating sa iyong mga anak, no. So, of course, before kami matapos, we always give a message naman. Kami mga host ninyo is lagi magbibigay ng message. So, Jessie, any messages for our audiences out there? Baka may mga OFW tayong viewers dyan, Yes, no? Or mga tagapakinig. OFW viewers out there. And not just OFW. And also yung mga OFW parents. I hope that you find your connection. Alam kong meron na kayong why. Kasi it's for your family. Something na gusto nyong i-build, not just for yourselves, but also sa mga taong nag-aalaga sa inyo. Or sa mga taong inaalagaan nyo. But also, don't forget to take care of yourselves. Kasi sa sobrang gusto nating magmahal at magbigay ng pagmamahal sa ibang tao, nakalimutan nating mahalin yung ating sarili. And yes, okay lang na mapalayo kayo sa pamilya nyo, kahit ngayon man lang. But one day, pag magkasama na kayo, ibigay nyo ng buong buo yung pagmamahal, yung time, yung effort na nawala during nung magkalayo kayo. Kasi baka darating yung panahon na magkalayo nga kayo or malapit na kayo, mas lalong lumayo yung loob ng mga anak nyo. Or kung sino man. Yeah. Thank you so much, Jessie. That's true. No, the distance. I think may kanta
Sino ba nagkanta? Pakikanta nga. May kanta, it's one of my favorite songs. I forgot the title. Distance may make the hearts grow fonder, but I'm just trying to keep you longer. I think si Moira ata kumanta nun. I forgot the title. Plains. Okay, that's from the song ni Moira, Plains. Distance may make the hearts grow fonder, but I'm just trying to keep you longer. The distance kasi, yung sinabi nga ni Jess kanina, no? Yung distansya kasi yung naging main struggle talaga ng storya ni Marisa. Yung struggle na yon, yung distance na yon is very important for Filipinos. Kasi nga, pamilya ang number one priority nating mga Pilipino eh. Kaya kahit anong gawin natin, pag napalayo tayo sa pamilya natin, napakahirap na eh. So as a message from Chewy, distance is not something to be seen na isang problema, but it's an opportunity for you to grow closer with the people you love. For the youth out there, may mga OFW na magulang, we understand and we can only imagine how difficult it is na mapalayo sa magulang. Yung iisipin natin na sana dito na lang sila, sana kasama ko na lang sila, sana na wala ng opportunity na lumayo sila sa amin. Kasi kailangan kong sila makasama. I know it's a difficult time. I know it's a difficult moment. Ganun talaga kahirap yon. But remember, your parents, our parents, is doing everything they can para mapaganda ang kinabukasan natin. Hindi man natin maintindihan, pero yung pagmamahal ng mga magulang natin, ang susunod na love next to God. No, there's the love of God, and of course, ang susunod doon isang pagmamahal ng magulang. Especially ang pagmamahal ng isang nanay. Nakita niyo naman sa story ni Ate Marisa, no? Especially yung mga pagmamahal ng nanay. So, for the OFW parents out there, we're very proud of you. We're very proud of you. We continue to cheer for you, continue to support you. Alam namin na gaano kahirap mapalayo sa inyong mga pamilya, especially sa inyong mga anak. Pero we support you and we are very proud of you. We are cheering for you, we are praying for you, at kahit saan man kayo punta, Europe man, Abu Dhabi man yan, or kahit saan bansa man yan, we will always be here for you. So, thank you very much. We want to thank you for being with Ate Marisa. Thank you once again sa pagsama sa episode na to. Salamat sa pagkwento mo ng iyong storya. Jessie, thank you for being with me once again sa mga episodes natin. And of course, we would like to give our credits as well to those behind the camera. Kay Narciso Aliaga as our technical director, kay Remer Cabwal for being our floor director and production assistant, and of course, kay Lyra Mel Rodriguez, our content producer. And of course, we would like to give a big shout out sa NDBC and kay Father Rockmore and his team. Thank you so much for always being with us. So, once again, thank you. It's a beautiful evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at U Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Kabataan, young at heart. Go for gold, 'cause here you go with U Talks. Kabataan, young at heart. Go for gold, 'cause here you go with U Talks.